Dear Kiowa, itago niyo na lang ako sa pangalang Andrea. Ako ay isang estudyante noong 1990. Masasabi kong hindi kami mayaman o mahirap na pamilya. Pero sa dami namin magkakapatid, maaga akong natutong magtrabaho. Sa tuwing bakasyon ay nakikipagtrabaho ako at ng ate ko sa tita namin. Dito ko nakilala ang unang nagpatibok ng aking puso. Itago natin sa pangalang Daniel. Isa siya mga trabahador ng tita ko. Masipag, maalaga, hindi kagwapuhan pero may itsura. Ako ang tagaluto at tagahatid ng merienda ng mga trabahador ng tita ko. Sa tuwing hinahatiran ko sila ng merienda, kadalasan nagtatawa ang aming mga mata. Dahil strikto ang tita at tito ko, lagi nila akong pinapagalitan sa tuwing nakikipag-usap ako sa kanya. Wala na kaming magawa kundi magtinginan lang. Pero dumating ang araw, nagtapat siya na mahal niya ako. Dahil 15 pa lang ako sa panahon na yun, ay sinagot ko agad siya. Madalas na kaming nagkikita sa likod ng greenhouse ng tita ko. Isang oras kami doon kasi madalas akong tinatawag ng aking tita. Bigyan na lang ako ng bulaklak ng kamote. Ang saya-saya ko na yun yung kasiyahan ko kasi kahit papaano may oras siya sa akin. Dumaan ang buwan, nalaman ng tita ko na kami na, kaya ito. Sa sobrang galit ng tita ko, pinalayas niya akong di na oras. Habang nag-i-empake ako ng gamit ko, iyak ako ng iyak. Wala akong magagawa kundi umiyak na lang. Hindi ako nakapagpaalam sa jowa ko at umalis ako sa bahay ng tita ko kasi pinalayas talaga ako. Kaya wala akong magagawa kundi umuwi na lang. Pag uwi ko sa amin, wala naman pakialam yung pamilya ko kasi sa sobrang busy nila sa bawat isa. Ayun, walang pakialamanan ng buhay. At dito po, nagtatapos ang aking kwento. Hanggang ngayon po ay di po kami nagkikita o hindi kami pinapatagpo ng tadhana ng aking first love. Ang nagmamahal, your first love.